Kaawaan mo ako, O Diyos, ayon sa iyong kabutihan, ayon sa laki ng iyong habag, pawiin ang aking kasamaan. Hugasan ako sa aking pagkakasala at linisin sa aking kasalanan. Kaawaan mo ako, O Diyos, ayon sa iyong kabutihan, ayon sa laki ng iyong habag, pawiin ang aking kasamaan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang makikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumairin. Panginoong Jesus, sa aking mga pangamba at takot, Ikaw ang siyang prinsipe ng kapayapaan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Sa aming mga karamdaman at sakit, Ikaw po ang aming dakilang manggagamot. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Sa lahat ng aming pagtatanong at pagkalito, Ikaw ang siyang katotohanan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagganap nitong 40 araw na paghahanda at sa lakas na dulot ng iyong salita, ipagkaloob mong maitalaga namin sa iyo ang banal na pagtitimpi ng aming buong pagkatao, upang kami ay iyong laging marapating magkaisang diwa sa aming pagdalangin. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Nagsalita si Moises sa mga tao, "Ngayon, mga Israelita, upang mabuhay kayo ng matagal at makarating sa lupaing ibinigay sa inyo ng Panginoon, unawain ninyong mabuti at sundin ang tuntuning itinuturo ko sa inyo. Ngayon nga'y itinuturo ko sa inyo ang mga tuntuning ito upang sundin. Unawain ninyo ito at sunding mabuti. Sa gayon, makikita ng ibang bansa ang inyong karunungan at lawak ng pag-uunawa. Sa gayon, hindi nila maipipigil ang sabihin ang ganito, ang bansang ito'y matalino at may malawak na pagkaunawa. Sinong Diyos ng iyong bansa ang handang tumulong anumang oras liban sa Panginoon? Aling bansa ang may tuntuning kasing inam ng mga tuntuning ibinigay ko sa inyo ngayon? Ngunit kaiingat kayo, ang mga bagay na inyong nasaksihan ay huwag ninyong kalilimutan o ipagwawalang bahala habang kayo'y nabubuhay. Ituro ninyo ito sa inyong mga anak at mga apo." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin.
Purihin mo, Jerusalem, purihin ang Panginoon. Purihin mo ang iyong Diyos, kayong mga taga-Siyon. Yung mga pintuan mo ay siya ang nag-iingat. Ang lahat ng iyong lingkod ay siya ang nagbabasbas. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Ginagawang matahimik yaong mga hangganan mo. Bibigyan kang kasiyahan sa kaloob niyang trigo. Kung siya ay naguutos, agad itong natutupad. Dumarating sa daigdig na hindi na nagluluwat. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Kay Jacob niya'y ibinigay ang balita at pabilin. Ang tuntunit mga aral ibinigay sa Israel. Ang ganitong karapatan ay wala ang ibang bansa, pagkat hindi nila batid ang utos ng itinakda. Purihin ang Panginoon. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Tumayo na po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Salita mo, Kristong mahal, Espiritong bumubuhay, nagtuturo't umaakay sa nagnanais makamtan ang langit na walang hanggan. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag ninyong akalaing na parito ako upang pawalang bisa ang kautusan at ang aral ng mga propeta. Naparito ako hindi upang pawalang bisa, kundi para ipaliwanag at ganapin ang mga iyon. Tandaan ninyo ito, magwawakas ang langit at ang lupa, ngunit ang kaliit-liitang bahagi ng kautusan ay di mawawalan ng bisa hanggang hindi nagaganap ang lahat. Kaya't sino mang magpawalang halaga kahit sa kaliit-liitang bahagi nito at magturo ng gayon sa mga tao, ay ibibilang na pinakamababa sa kaharian ng Diyos. Ngunit ang gumaganap ng kautusan at nagtuturo na tuparin niyon ay ibibilang na dakila sa kaharian ng Diyos." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo na muna po ang lahat. Ang mga batas ay inilagay para siguraduhin ang kaayusan at kaligtasan ng mga nasasakupan. Maging dito sa simbahan po ay mayroon tayong mga regulasyon o meron tayong mga polisiya po. Mamaya bago matapos ang misa, maririnig nyo na naman po. Sa atin pong paglabas, gagamitin po natin ang mga pintuan na nakaharap sa Quezon Boulevard at sa San Juan, Plaza San Juan. Minsan po ay kailangan nating
lagyan ng mga ganitong mga patakaran dahil sa maraming kadahilanan. Minsan hindi natin naririnig, minsan isinasawalang bahala o isinasantabi na lamang natin. Kaya kung titingnan niyo po yung ating simbahan, may mga harang, may mga bakal na harang, yan. May mga parang kadena, yan po. Sa totoo lamang po, kung tayong lahat ay magiging mulat at atin pong napapakinggan at nasa sa loob yung mga patakaran sa simbahan, hindi naman kailangan na talaga niyan eh. No? Hindi na kailangan. Ano po? Yung mga harang na yan, na bakal na iyan. Ngunit minsan nakakalimot tayo o minsan sabihin na po natin, nagiging matigas ang ating ulo. Ano po? Kahit po sa labas ng simbahan, sa lansangan halimbawa, mayroon dyan mga concrete barriers. Meron diyang mga, sabihin po natin, mga signages, paalala, at minsan may manghuhuli pa. Sa katunayan lamang po, kung tayo ay mga tao na halimbawa ay laging binibigyan ng halaga o pansin yung mga patakaran sa lansangan, hindi na naman talaga kailangan yan. Ito ay nangyayari dahil minsan isinasantabi o hindi natin tinitingnan, hindi natin pinakikinggan. Sa Ebanghelyo, ito ang ginawa ng Panginoong Hesus. Ang ginawa ng Panginoong Hesus, ayon na rin sa kanyang paliwanag sa kanyang mga alagad, na parito siya para ipaliwanag at isakatuparan ang mga bagay na naaayon o pinahayag mula sa batas na galing kay Moises at sa mga propesiya mula sa mga propeta. Kung titingnan po natin, oo nga, dumating ang Panginoon para iligtas tayo. Yun naman ang ultimate. No? Yun naman ang talagang pinakarurok ng kanyang pagdating sa atin. Iligtas tayo sa siguradong kapahamakan, sa walang hanggang kapahamakan o kaparusahan sa impyerno. Pero pansinin niyo po, isa sa mga paraan para magawa niya yon, na tayong lahat ay mailigtas sa walang hanggang kaparusahan ng impyerno at tayo'y mailigtas para sa walang hanggang kaligayahan sa kalangitan, ay ang pagtuturo niya sa atin na sumunod at isakatuparan ang mga patakaran, paalala o aral na ipinadala o ipinahayag ng Diyos sa pamamagitan man ni Moises o kaya ay sa mga propeta. Ibig sabihin po, kung totoong tayo ay relihiyosong tao, kung tayo po talaga ay totoong deboto, kung tayo po talaga ay totoong mananampalataya at tagasunod ni Jesus Nazareno, kung tayo po ay totoo namang mga disipulo o misyonerong disipulo ng Panginoon, kailangan po natin na matutong sumunod at isakatuparan ang mga aral, paalala, o sabihin na nating batas na ibinigay ng Diyos. Yan lang po yun. Gagawin na ng Diyos na maipako siya sa krus. Gagawin na ng ating Panginoong Jesus alimurain, traidorin ng kanyang mga kaibigan, akusahan ng mga kasinungalingan, at ipapatay. Gagawin na po niya lahat iyon. Ang hangad lang ng Panginoon, ang pakiusap lang ng Panginoon, sumunod naman tayo. Sumunod naman tayo sa mga aral niya. Sumunod naman tayo sa mga ipinahayag ng Diyos sa atin. Sumunod naman tayo. Kung bakit minsan nandiyan na nga ang ibinigay at ipinahayag ng Panginoon, susundin na lang po natin, ito naman ay para sa ikabubuti natin, ay pinipili pa rin natin na talikuran o ito ay salungatin pa.
Kumbaga, sa mga magulang na naririto, handa niyong igapang ang inyong mga pag-aaral ng inyong mga anak. Tama po. Handa niyong gawing araw ang gabi. Handa po ninyo na wag munang bilhin ang mga pangangailangan niyo at unahin ang pangangailangan ng inyong mga anak. Ang hiling lang ninyo sa inyong mga anak, anak, ang hiling ko lang, mag-aral ka lang. Ako na lahat. Ako na ang kakayod sa pamilya. Ako maghahanda ng damit mo. Ipagluluto kita. Aayusin ko ang bahay at tahanan na para maging komportable ka. Ang hiling ko lang, anak, mag-aral ka. Yun lang. Kung ating ito ikukumpara sa kalagayan natin sa tahanan. Ganon din ang Diyos. Gagawin na niya ang lahat. Ang lahat ng pagpapakasakit. At niyakap na nga niya yung kamatayan. Ang hiling lang ng Diyos sa atin, sumunod lang tayo. Isa katuparan lang po natin ang kanyang mga habilin, ang kanyang salita. Na ito naman ay hindi para sa kanya, ito naman ay pangunahin para din sa ating kapakinabangan, para sa ating kapakanan, para sa ating kaligtasan. Nawa mga kapatid, mga kadeboto, makamtan natin ang biyaya ng pagsunod. Hindi lang pakikinig, kung hindi pagsunod. Hindi lang pakikinig, kundi pagsasakatuparan na kung anuman ang kautusan, batas, habilin, o mensahe ng Diyos sa atin bilang mga individual at maging bilang isang minamahal niyang bayan. Tumayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos na ating Ama, ang nagbibigay ng lahat ng mabubuting biyaya upang lagi nating sundin ang kaniyang mga batas ng may bukas loob tulad ni Kristo. Ama, loobin mong sumunod kami katulad ni Kristo. Ama, loobin mong sumunod kami katulad ni Kristo. Ang simbahan naway maghatid sa mga tao ng liwanag ni Kristo sa pamamagitan ng pangangaral ng Ebanghelyo. Manalangin tayo. Ama, loobin mong sumunod kami katulad ni Kristo. Ang mga mambabatas naway magsagawa ng mabubuting batas para sa kapakanan ng mga tao. Manalangin tayo. Ama, loobin mong sumunod kami katulad ni Kristo. Ang mga pinuno ng pamahalaan naway magpatupad ng mga batas at maghatid ng kalayaan at katarungan sa kanilang mga nasasakupan. Manalangin tayo. Ama, loobin mong sumunod kami katulad ni Kristo. Ang lahat ng tao naway makilala ang Diyos at sundin ang kanyang mga batas na nakasulat sa kanilang mga puso. Manalangin tayo. Ama, loobin mong sumunod kami katulad ni Kristo. Ang mga may sakit, mga kapuspalad, at mga nangungulila, naway mabigyan ng nararapat na pangangalaga, atensyon, at paggalang. Manalangin tayo. Ama, loobin mong sumunod kami katulad ni Kristo. Ang mga namatay kay Kristo, naway pagkalooban ng pag-ibig at habag sa kaharian ng langit. Manalangin tayo. Ama, loobin mong sumunod kami katulad ni Kristo. Ama naming nasa langit, pagkalooban mo kami ng biyayang makasunod sa iyong mga utos at magtaguyod ng iyong batas at salita sa lahat ng mga nasa ilalim ng aming pangangalaga. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat.
Ipagsamo kami sa'yo. Marapat iniyaring alay. Panginoon, tanggapin mo itong alak at tinapay. Sa'yo po naming handog buong puso't pag-iisip. Ilayo mo sa panganib at kupkupin sa pag-ibig. Tumayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga panalangin at alay ng iyong sambayanan at kami ipagtanggol mo sa mga ligalig sa buhay, pakundangan sa paghahain ngayoy ipinagdiriwang. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinias na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Minarapat mong ang pagtitiis para sa naghihirap ay maging tagapagpahiwatig ng pasasalamat na aming inihahain ngayon sa iyong hapag. Ang iyong anak ay lurang tagabigay ng pagsasaluhan sa mga nagugutom at mga nauuhaw. Sa pagsunod namin sa gilo mong anak, ang pagkamaawain mo ay aming ginaganap upang ang pag-iimbot ay mapawing lahat sa aming pag-uugali at gawaing binabalak. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Lumuhod po. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na yahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak at iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo.
Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Arsobispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Idalangin po natin na hindi lang tayo maging masunuring mga anak ng Diyos, kundi tayo po ay maging magalang at nagmamalasakit na kapatid sa ating kapwa. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyong karian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhad pa lahat. Ito ang kordero ng Diyos, itong nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Tulad ng lupang tigang, walang tubig ako'y nauuhaw. O Diyos, sangad kitang tunay, sa iyo ako'y nauuhaw.
kaluluwa ko'y nauuhaw sa iyo, Panginoon ko. Ang kaluluwa ko'y nauuhaw sa iyo, Panginoon ko. Kaya ika'y minamasdan doon sa iyong dalanginan nang makita kong lubusan lakas mo't kaluwalhatian. Ang kaluluwa ko'y nauuhaw sa iyo, Panginoon ko. 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 Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o sa plaza sa anuan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami naway pabanalin ang aming pinagsaluhan sa hapag ng banal na pakikinabang sa ikapagiging dapat namin sa mga pangakong ibibigay. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtan nawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming malawalhating Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.
Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluwalhati ka namin.